instruction sa likod ng statue. Pagka naka-handbook ka daw, grade 1 naman yun, pati sa Choson Dynasty, nag-text ka pa din. What's up guys, and welcome back to our channel. Good morning, another day, another gala. Outfit check. Pero may jacket na ako, pero magja-jacket pa rin ako. Anong tawag dito, sweater? Grabe yung lamig talaga, promise. Talaga kami nagbibiro. Bibili pa kami mamaya ng heat pack sa mga drugstore. So doon ay makakabili namin. So for today's video, bali, punta tayo ngayon ng Palace. Gyeongbokgung Palace, tama ba? So punta tayo ng Gyeongbokgung Palace, magre-rent tayo ng hanbok para makapasok din tayo sa loob. Mamaya paliwanag ko sa inyo kung paano natin yun na-avail. So buy a cloak, and again, link in the description. Meron tayong affiliate link dyan sa baba. Tapos puntahan din natin yung iba pang mga K-drama spots. Puntahan natin yung wall kung saan naglakad sila Goblin. Tapos puntahan din natin yung sa akong napanood yung The King. Yan, yung statue ni King Sejong. Puntahan natin yan. So, nag-intro na ako dito sa loob kasi ang lapit lang sobra nung nung guest house namin sa subway. So, tingnan niyo pa rin, double check niyo pa rin yung neighbor app kasi hindi na ako masyadong bibigay ng instruction sa vlog na to. So, ilagay ko na lang sa description kung paano makarating doon o kung ano yung pin ng mga lugar na yan. So, ano pang hinihintay natin? Let's go! Degrees ang lamig. Feels like 11 degrees. Medyo mas warm ng konti. Dito yan sa City Hall Station. Meron din silang mga... Dito na kami sa Gyeongbokgung Palace. Punta muna tayo dun sa pathway. Doon sa may Goblin. Basta baba kayo ng City Hall Station, makikita nyo na yun dito. So dito lang pala siya sa gilid. Parang ito na rin yung pathway daw nung sa K-drama na Goblin, kung napanood nyo yun. Itong pathway daw na to, tinatawag daw siyang romantic road, which is madalas talagang nilalakaran ng mga couples. Pero meron silang sinasabi na na superstition nila na kapag naglakad daw dito, maghihiwalay daw yung couple. Yeah, so we will be free. Tapos sa katabi na itong ng palace, puro mga western style building na siya. Sa left side, ito. Yan. So, itong place daw na to, it was built on Choson era. So, kaya para ka talagang naglalakad in historical place. Tapos, ito, super popular talaga to kapag autumn season. And makikita mo daw yung talaga, yung mga orange leaves, which is, kung pupunta kayo dito, mas maganda siya sa autumn. Pala guys, correction. Bali, itong path pala na to, ito yung nilakaran ni Goblin nung na-meet niya si Grim Reaper. Ibang station kasi yung kung saan sila nag-meet ni Yuntak, yung niya, yung bride niya. So, ito yan. So, gilid ng palace. So, next natin, punta tayo dun kay King Sejong, dun sa Gyeonghamon Plaza. Kung alam kung tama na naman yung pag-pronounce ko, pero doon tayo pupunta. Kari natin siya from here, 18 minutes. Nandito na tayo sa Gyeonghamon Plaza. Bali, ito yung statue ni Admiral Lee Sun-sin. Yan. Tapos nasa likod niya si King Sejong, which is siya yung creator ng Hangul letters. Yan, lapit tayo konti. Tapos, ang lupit pala na itong king na to, hindi lang daw siya ruler, kundi genius daw. Siya ay genius king. So tapos, ang sabi ng research natin, meron daw ditong underground museum, which is konting tourist lang yung nakakaalam nun. Pag dinaretso pala to, parang yun na rin yung Gyeongbokgung Palace. So magkakatabi lang sila. Maganda rin daw to pag gabi. Kung sakali, ma-add nyo siya sa itinerary nyo ng gabi,
maganda rin. Kasi maganda rin yung lights niya. Ngayon, pumunta kami dito umaga kasi syempre pag gabi, ang lamig na ni Marimar. Kaya inuna na namin to. So, isa rin to sa mga K-drama spots, lalo kung napanood nyo na yung The King. Actually, isa rin yun sa mga favorite K-dramas namin. Yes. Parang meron silang ano ngayon, mga photojournalism. Photos nila. Ang galing pala, sabi sa research, si King Sejong daw ay third son. So, hindi siya technically, siya yung magiging sunod na hari. Pero naging hari siya. So, yung mga kuya niya nag-step down daw. Tapos siya yung umupo na hari. So, parang destiny yun. Let's go. Tingnan natin. Story of King Sejong. Nice. Pre-museum, guys. Diba? Okay din. Dami din attraction. People in the Chronicle of Docto. Muna tayo guys, first person shooter. Para makita niya rin yung itsura. Kung ano meron sa loob. Parang ano, konti lang ang tao. Story about the creation of Hangul. Oh, nice. Ito nga yung sinasabi ko kanina. Pwede daw. Steak of precious. And guys, ano lang yan, free lang. Pwede nyo suotin. Wag lang kayo gumaya sa akin. Sorry po sa mga Koreans kung nababoy ko yung king ninyo. Pero ito, pala yung museum dito. Wala mga museum guys. So again, do not touch na lang dun sa ibang mga ano. Tapos, translator app. Ayan, Papago. Gamit kayo ng Papago kaya Apple Translate para maintindihan nyo yung ibang Korean letters or Korean words. Ang karamihan naman dito, meron naman siyang English translation. So, maintindihan mo naman. Hindi ko to napanood sa sa ibang mga vlogs. Hindi ko rin siya napanood sa TikTok. Na meron palang ganito dito. First person shooter ulit tayo guys. Para makita nyo yung iba. Ito mga puro paintings na yung iba dito. Karamihan. Galing. Nice. Pindutin nga natin. Oh, hello. Hello King. Oh, nice. Ayan pala eh. Pwede naman pala tayo magtanong sa kanya. Sige, tanongin natin siya. Nakateam ka na ng adobo. And then, do you have a hobby? What do you think of today's Korea? Do you have a hobby? Oh. So, kaugali mo pala yung asawa ko. Ay, sorry. Sige po, okay na yan, King. Maraming salamat po. Puko ka na ulit. Ito naman yung story ni Admiral Lee Sun-shin. Meron din museum dito. Yun nga. Okay din, I advise you guys kung medyo maluwag naman yung itinerary ninyo. Pwede naman kayo pupunta dito. So kami kasi medyo maluwag yung may itinerary namin. Kaya okay lang din na pumunta kami dito. Oh, nice. Grabe na na-preserve nila yung mga ganitong Ito ata yung ship nila, no? Kanina ko pa ito nakikita dun sa statue niya eh. Nasa baba niya.
Ito ata yung ship nila. Okay, parang pumasok ko sa Disneyland pero Korean version. Nice. Ito yung mga ginagamit na dati. Haba ng espada nila. Hindi ko na kasi binabasa lahat. So, papanoorin ko rin naman ito sa bahay. Kasi ako lang nanonood sa vlog ko eh. Sad boy. Nice. Ganda man. So ito na nga yung guys, yung underground museum na sinasabi ko kanina. Labas na tayo and ito lang naman din yung meron dito. Literal museum nilang dalawa. So labas na tayo. Ito na yung iniintay ng asawa ko. Kapag rent ng hanbok. So punta na tayo doon. Hanapin natin kung saan yung hanbok rental, which is nabili din namin sa Klook, and link sa description. May affiliate link tayo dyan. So kung magkano, click nyo na lang yung link. Okay guys, pupunta na tayo sa pinakaloob. Okay, ang maganda dito sa attraction natin, kapag ka naka-hanbok ka daw, libre yung entrance mo dun sa mismong palace. Okay, so ito, pasa tayo sa loob. Tapos, merong event sila every 10 a.m. and 2 p.m. yung changing of guards. So, antayin natin sila. Kasi ano na eh, 1:30 na. Yun guys, naglalagay na sila ng harang. Kasi dito banda yung yung changing of guards. The Royal Guard Changing Ceremony here in Gyeongbokgung Palace. 10 a.m. and 2 p.m. lang siya. It will last roughly 20 minutes. Tapos, ang sabi ng Google, every Tuesday daw ay sarado siya. 이어서 교대 수문군의 배치가 이어지겠습니다. Next, the new guard will change formation. 接下来，交接手的军将变换队形。次は交代スムン軍の隊形を変更します。 After a smooth shift change, the two gate guards are now moving to prepare for duty and leave.
Okay, natapos na tayo sa panonood ng Changing of the Royal Guards. So, syempre magbibigay na tayo ng fan pack. So, hindi pala talaga siya random show. That is historically accurate. Yung ceremony reenactment nila, ginagawa pa siya nung Joseon Dynasty. So, even the commands, even the formations, and pati yung mga role ng guards are based on the real royal protocols. So, yung outfit nila, mayroon daw po yung meaning bawat kulay. Each colors represent their ranks and role. So, halimbawa, may specific uniforms for gate guards. Tapos, meron ding specific uniforms for the commanders. So, parang ano din, parang military hierarchy. So, ginaganap siya again sa Gwanghwamun Gate, doon sa main entrance. Kaya super symbolic siya. Dito talaga dumadaan yung hari noon. And high security zone siya dati. And kung napapansin nyo, meron mga tatawa lang ako kasi meron doon mga nanonood doon sa malaking drum bagang. So, yung mga instrument na ginagamit niya, parang alarm system siya. They use traditional instrument to signal ship changes, commands, and alerts. So, parang think of it as Joseon version of radio communication. So, libre to panoorin guys, pero may schedule. Usually, ginagawa siya 2 to 3 times a day, around 10 a.m. to 2 p.m. Minsan, meron din siyang 4 p.m. sabi sa research. Kaya ang tip namin, or ang tip natin ngayon, is agahan talaga para hindi sobrang dami ng tao at mas maganda yung lighting ng mga videos na kukunan mo. Again, for the experience, so makikita nyo naka-handbook tayo guys. So syempre magpipicture-picture na lang tayo mamaya habang nililibot tong palace. Dito na yung main character. Ganda ng buhok nyo, panis. Nice. Tara na. Ayan. Story time, everyone. Diba dumating kami 12:30? Hindi namin na naman na-expect, diba? Na ang haba ng pila doon sa rentahan ng handbook. Siya, nagpaano pa siya ng hair niya. So, ang haba ng pila. So, kung kasama yung hair, kailangan mag-expect talaga kayo na medyo mahaba yung pila. So, Lalaki okay na. Pag lalaki kasi ito, anin mo lang, lalagay mo lang yan. Tapos, susot ka lang ng damit. Pag babae kasi, di ba, may mga ano pa sa buhok nila. Kung gusto nyong mahabol yung changing of guards, kailangan siguro medyo agahan nyo ng konti. So, papasok na tayo ng loob ulit. No re-entry. No re-entry kapag wala kang handbook. Okay, nice. So, ito na yung tsura ng palace. So, hanapin natin dito si ano. Si Chona. Chona. Diba naman yan? Pati sa Joseon Dynasty, nagte-text ka pa din. Let's go. So, itong Gyeongbokgung Palace. This one is the largest and their main palace during the Joseon Dynasty. So, na-destroy na to. Kumbaga nasira na siya. Pero it was rebuilt. So, kapag nasisira siya, nare-rebuild naman siya. So, ano na siya? Kumbaga parang restored. Tapos yung mga design niya sa roof, tinatawag siyang dancho. Parang ano yun eh, may symbolic meaning sa kanila na yun daw yung nagpo-protect dun sa mismong palace. So, okay din. Maganda rin yung place. Actually, kada ano naman eh, kung nandito ka sa Korea, almost any place naman parang K-drama spot, diba? So, ito talagang ginagamit to as spot. Lalo sa mga historical dramas. So, ito yung palace. So, libutin pa natin. And ito nga palang handbook natin. Ano lang to? 2 hours. So, sulitin nyo na kung naka-rent kayo, mag-picture na kayo, mag-video na kayo. Siguro, kung malibot nyo na, tapos makita nyo yung mga secret spot, puntahan nyo na agad. Kasi 2 oras lang. No re-entry dun sa mga nakaticket. Actually, yung dami rin talaga ditong stores ng mga handbook rental. Pero dito lang kasi kami sa Hanbokma. Ano? Hanbokman? Hanboknam. Kasi nga meron siyang affiliate sa Klook. So, balik na namin yung aming handbook.
Ganda dito, men. Para ka na namang nasa ibang mundo. Inuulit ko lang yung script ko para meron tayo, diba? Meron tayong nasasabi. Okay guys, dito na tayo sa Uido Hanggang Park. So, Han River. Han River. Dito yung dito madalas kumakain si si Hang Jang-nim sa startup. So, yung K-drama na yun pero yung asawa ko din niya gusto yung K-drama na yun. So, hanap tayo ng dito, na kung saan pwede kumain ng ramyun. Duck lang siya, oh. Nice to see you. Tapos BBQ chicken. Marami yun yarn. Okay, so gusto nyo kumain dito ng ramyun, bili kayo dun sa Nice to See You. Tapos sa taas nun, Starbucks. Yung bibilin yung ramyun dun, madali lang siya, bali bibili lang kayo. May bibigay naman yung cashier sa inyo na parang paper cup. Tapos, dun nyo na rin siya lulutuin. Ang gagawin nyo lang doon, pipindutin nyo lang regular tapos start. Tapos lalabas na yung tubig. For 4 minutes, magluluto na siya. Tapos, pag last 1 minute, idadagdag nyo na yung egg. Tapos, ang ginawa lang namin, dito naman sa buong Hanggang Park, makakaupo naman kayo dito. So, pag nakaupo kayo dun kahit dun sa mga hagdan lang, pwede naman yun. Yun naman yung ginawa namin. Pero meron din dito mga upuan. So, pwede din naman kayo umupo dyan. Okay, medyo malamig na rin dito kasi dahil nga parang siya, open area. Yung hangin. Medyo malakas. So, yun yung mga na-experience namin today. Masarap naman. Alam ko na kung paano magluto ng ramyun. 4 minutes lang pala talaga siya. Tapos hindi dapat madaming tubig. Kasi kala ko ganun tubig. Pero okay naman, hindi naman. Sarap naman siya. Tapos merong parang yang yung chicken sila doon. So yun naman yung ko doon. Nagustuhan ko doon. So guys, meron ditong bike rental. Baka gusto nyo. Char. Bike rental. Okay, dito din siya sa may Hanggang Park. Uido Hanggang Park. Yan, pwede. Sige, pwede to. Let's go, guys. Kaya sa pagbablog, ang dami ko nang na-experience sa buhay. Mga death-defying. Na hindi ko maisip-isip na kaya ko pala yung gawin. Oh, olive chicken pala dito. Olive chicken guys, oh, nakikita nyo ba? Diba? Nagdadrive ako tapos nagka-camera pa ako. Yeah, let's go. Dami din nagja-jogging dito. Ito, bike rental guys. 6,600 won siya. Tapos, may iba't ibang bike din siya. Pwede yung dalawa kayo sa isa harap, parang ganun. Ito kasi, itong bike natin, ako lang yung nagko-control. Yan, tapos na kami mag-bike. So, punta naman kami ng Hongdae. 7 na pero medyo maliwanag pa rin. Parang madapit hapon pa lang. Pero alam na yun ng asawa ko Sinasabi ko lang. Kasi, di ba? Experience tayo ng first time. Okay, tapos dito, pabalik ng subway station, meron siya mga cherry blossom trees. Ito, dadaanan natin. Pakita ko sa inyo guys. Cherry blossom trees. Kahabaan niya, isang kahabaan. Nakasabi ko lang kanina, parang dito, no? Hindi naman talaga siya, parang sabihin natin, hindi naman talaga siya tourist spot, no? But because of cherry blossom trees, parang biglang naging tourist spot na rin siya. Hindi ko lang alam kung dati na itong tourist spot.
kahabaan na to. Grabe. Yan, katabi lang. Ayan, katabi siya na hanggang park. So, kala mo ano lang, di ba? Salta-salta ka lang konti. Di ba? Ayun, cherry blossom mo. Tingnan nyo naman, napakababa nung cherry blossom trees. So, ito yung trending ngayon sa social media na yung isang babae, di ba, ginagano niya yung cherry blossom. So, bawal yun. Bawal yun dito sa ibang bansa. Tsaka alam ko sa Japan, bawal yun. Okay guys, dito na tayo sa Hongdae. Ayan, Kodak Team Photo Booth. So, iba na yung pangalan niya. Ano na siya? Photomong. Ayan, so dito siya. So, ilagay ko na lang sa description kung saan to kung gusto niyo siya puntahan. So, tara, pasok tayo. Tingnan natin kung ano meron dito. Let's go. So, napakadali lang niya. Ayun, nakasulat naman eh. Una, choose your frame style, redeem coupon, so take a photo, choose filter and stickers, and wait for printing and scan the QR code. So that's it. Ayun, may photo out na siya. Feeling ko meron naman tong ayun, may English naman siya. Ayun na, letter 9, 8. Yung mga kalokohan namin. Ayan. Kitang-kita yung kalokohan. Pwede mo siya i-download lahat to. Pwede mo i-download lahat. Ganun lang, madali lang. Naman siya. Self-service. Saan dito naman yung yung mga pwede nyong gamitin. Yan. So, lapag nyo lang dito pagkatapos nyo nang gamitin. Diba? Nice. So, meron din dito iba. So, ito. May mga iba't ibang kulay din. May red din. Ayan. Mga sample photos. Pwede nito. Paper. Pwede mo rin ilagay sa plastic yung yung photo mo. Tapos meron din sila dito pang hiwa, stapler. Yan. So, very convenient. That's it. Self-service lang. Wala nag-assist sa amin. Diba? Ganun lang guys. Ito na yung mga nagpe-perform ng live. Ben, nag-enjoy ka bang yung araw? Okay na yan. Di bali nang walang kwenta yung vlog na to, basta nag-enjoy ka, masaya na ako. So that's it for Hongdae. So para sa akin, din naman siya. Dagdag nyo na rin siya sa itinerary nyo sa Manila. So ayun, naglalakad kami pa train station.
medyo may mga nadaan na din kami, mga skinita, mga alley. So safe naman, again safe dito sa Korea at maglakad kayo mag-isa. So sinusundan lang din namin yung neighbor and papunta na kami ng train station. Okay guys, muli maraming salamat sa pagtambay. Don't forget to support our channel by liking and subscribing. See you on the next vlog. Yun lang.